Marunong kami maglinis. Marunong kami mag-behave. Kaya lang, alam naman namin talaga na makadisturbo kami sa misa. In fact, nag-request nga kami ng misa sa inyo. Nagbayad kami ng misa. Pero, sa kadami-dami ng tao, hindi makasya sa loob ng simbahan, dito kami lahat. Pero, kung doon sana tayo magmisa sa harap, maraming taong makadalo, maganda yun. Diba? Gusto namin prayer vigil kasi ito, prayer rally. Buksan ninyong harap at doon tayo magmimisa para dadalo ang marami. So, pakiusap lang, Pader. Buksan yung harap. Ipakita ninyo na yung sinimulan ninyo, bakit ninyo tinayo yan, ay ngayon, ganon pa rin. Ha? Buksan ninyo yan. Pabukas, Father! Nagre-request lang kami. Ang amin, sinisimbolo lang namin yung ginawa ninyo. Binuhay namin yung ginawa ninyong simbolo. Ano bang naglalagay lang kayo dyan kung wala din natin bubuhayin yung simbolo? Anong silbi? Ibig sabihin, kung ipagkait nyo yan, gibain na lang ninyo yan. Walang purpose pala eh. Diba? Ang purpose niyan, ulitin ko, ay para ipaalaala sa mga Pilipino ang ginawa na isang payapang pagpapaalis sa isang diktador nung araw na yon. Pwede lang daw magdala, mga pwedeng may pasok dyan, yung Starbucks. Kasi social. Ano? Starbucks! Dito na kami. Box lang meron tayo. Yan ang aming star. Box marami. Box marami. So dapat tayo, uminahon kami ngayon. Star, mamaya pa yun. Pero hindi kami maalis dito kung hindi ninyo i-open yung harap. Yes! Ha? Tama. Di kami Kasi saan kami pupunta? Umikit na. Isa lang naman ang EDSA eh. Ang EDSA ay wala sa Malacanang. Yes. Ang EDSA ay wala sa Quirino Grandstand. Yes. Ang EDSA ay wala sa C5. Yes. Ang EDSA nandito sa kinatatayuan natin ngayon. So dito kami. Kasi gusto namin maalala at gagawin ang nangyari sa EDSA 1. Yun lang, Padre. Bayad ba kayo? Yeah! Bayad ba kayo? Yeah! Hindi kami bayad! 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 Alang bilang pare, hayagan niyo tayo dahil wala namang itong denomination. Ang sa atin lang po, bilang pare o Islam o anuman denomination, dapat pagbigyan nila tayo. Pero, diba? Yun, o katayin natin ha. Tayo ay Pilipino! Si Ma'am Kat. So, Ako po si Jeffrey Albano Magalas, apo ng Daddy Senador Juan Blavier. Ako po ay balik Islam. Ang pangalan ko po ngayon Khalid. Sige pagtanggol ng mga Kristiyano. Hindi ba kayo nakaawa? Sa paligid, tingnan niyo po bawat lansangan. Maraming nakahiga sa kalsada. Tama! Hindi ba kayo nakaawa sa kapwa ng Pilipino? Diba? Napakasakit na ang Pangulo natin na imbis tulungan na mahihirap. Nasaan? Ang mahihirap nasa kalsada tutulog. Kung mahal mo ang kapwa mo, Pilipino, bigyan mo ng bahay ang bawat squatter at bawat mahihirap. Bigyan mo ng hanap buhay kada isang pamilya para matuto maghanap buhay. Tama mali? Tama! Kasabahay na nga sa binigay. Ang sakit sa ating lahat na mahirap na ganito tayo, di ba? Pero laban na tayo sa hamon ng buhay. Lagi nyo tandaan, lahat tayo mamatay. Isa lang ang buhay natin. Pero habang nabubuhay na sa mundong ibabaw, lahat ng kabutihan gawin natin Mabuhay ka! sa kapwa natin at natagumpay sa lupa sa kabilang buhay. Doon kasi singilin ng iyong mga ginawa. At sa aking mga kabait na Muslim,
Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, at sa ating Vice Presidente, Sara Duterte! 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 Maraming salamat po. Gusto lang natin i-explain bakit marami ang nagmamahal sa mga Duterte. Alam niyo yan, nasa puso na ninyo ang mga Duterte. Ako bilang taga Mindanao, isabihin ko sa inyo, nung una, nagdasal kami sa Panginoon na for the very first time, bigyan nyo naman sana ang Mindanao na isang presidente. Dahil sa buong kasaysayan, sa history, sa mga presidente sa Pilipinas, walang taga Mindanao na nagiging presidente. Hindi naman ibig sabihin na kami lang ang taga Mindanao, na pure taga Mindanao, puro naman halos kalahatan dayo ang mga tao sa Mindanao. Taga Luzon, taga Visayas, at mayroon mga taga Real dyan, taga Mindanao. Pero kadalasan, mga taga labas sa Mindanao, ang mga tao sa Mindanao. Kaya nga, naghingi tayo ng isang presidente. So binigyan tayo. Pasalamat tayo sa mga taga Luzon at taga Visayas na nagbigay ang lahat ng taga Mindanao na maging presidente si Digong. Ginawa naman natin si Digong na presidente. Di ba? Salamat po sa lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, dahil naka-presidente tayo taga Mindanao, nahiya tayo na isusunod si Inday na maging presidente. Binigyan natin naman ang taga Luzon. Pinanalo natin si Bongbong Marcos. Ngayon, dapat ang sa susunod na eleksyon, si Inday Sara na naman. Kasi nagpaubaya siya. Diba? Pero, ang problema, ayaw na nilang gawin yon. Sinasarahan na nila si Inday. Gusto na nilang sirahan na walang tsansa manalo si Inday, makaupo si Inday sa 2028. Yun ang dahilan ng kanilang pagkikipit kang Inday Sara. Maliban doon, nagmamadali si Martin Romualdez dahil alam niya unstable na ang pagkatao ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is now mentally and physically ill. Diba? Nanghihingalo na! Naghihingalo na. May, ano ba yung nakalagay sa kanyang dito? May sakit siya. So alam na alam nila yan ng mga pamilya. At wala tayong dito purpose kundi magsama-sama para sa sagutin nyo. Ano ang pinaglalaban natin? Karapatan. Ganito, may kunting paalala lang ako sa mga vloggers natin, sa mga solid Duterte na mayroong kumakalat ngayon sa News 5 na itong mga nagpunta dito ay bayaran. TV5, TV5. Anong bayaran? Bayaran ba tayo? Hindi kami bayad! Hindi kami bayad. Baka sila ang bayaran! Gusto ko lang linawin na hindi po tayo binabayaran. Actually ako, kagabi pa ako, wala pa akong tulog. Nagpunta ako dito, nakarating ako dito, at natutuwa ako, nakikita ko yung kapwa DDS ko na sincero sa pinaglalaban. Isa lang yung pinaglalaban natin. Kaya kailangan pagtibayan natin yung puso natin sa kaisipan na walang bayad dito, walang bayaran. Wala. So, magmatsyag tayo, solid DDS, solid Duterte. Kailangan magmatsyag tayo sa mga paligid natin. Huwag hayaan na siraan nila tayo. So, mayroon daw, may binabayaran daw na 500. Actually, nandyan yung picture. Asan na yung picture? Na may umakyat doon. Wala namang ibang makakakyat doon eh. Hindi naman ordinary yung mga DDS eh. Alam nyo na kung sino pwede umakyat doon. Pulis! So, nakunan, pati yung papel na focus nila kung
yun ang mga less of person na binabayaran. Pwede papapaliwanag sa kanya. So, tayo, hindi tayo papayag sa ganyan. Kung kaya nila magnakaw, kaya din natin paalisin sila. So, magkaisa tayo, huwag tayong bibitaw. Huwag nating pabayaan si Inday Sara. Dahil alam na ninyo na kapag si Inday Sara ang bumitaw, anong mangyari sa atin? Puro adik! Puro adik. Windang. Kailangan sulit. Hindi lang ito. Mamayang gabi, dadami tayo. Diba? Manawagan tayo sa open yung mga Facebook natin, social media, gamitin natin kung sila kaya nilang gamitin ang matataas sa tao para magnakaw ng pera ng bayan. Kaya din natin ikalat sa social media dahil karapatan natin yon. Inday Sara Duterte! Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Ayan, panimula pa lang yan ha. Pero mamaya